Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to to Dark Angels Intuitions. Welcome back sa mga palagi nag-aabang ng mga readings ko, sa mga nagla-like, nagko-comment, nag-aabang. And thank you for being here sa mga nanonood ngayon. Welcome sa mga new subscribers. Welcome to my channel. Sa mga nandito at hindi pa nanonood, welcome. If hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. Anyway, so gagawa tayo ng general love reading. So let's just see kung ano yung situation. Tingnan lang natin kaninong reading to, kaninong story to, ano yung guidance dito, ano yung kailangan yung malaman. Let's see the story, okay? So, hindi to para sa lahat. Takes what resonates and leave the rest. Okay, this could be a vice versa. This is a timeless reading. So, kung kailan nyo ito mapanood and if naka-resonate kayo, then this reading might be for you. Okay, so let's see. What is happening right now? So, what is happening right now? So, what is happening right now sa relationship ninyo? Oh, I can see here that merong clarity. Clarity of a cheating. This person offers a new beginning to somebody else. Ibig sabihin, may pinili siya. So, may pinagpilian and this person obviously cheated on you. Feeling ko kasi dito, you felt this, na papansin mo na yung loss of efforts ng person na to. Pero dahil sa mahal mo talaga siya, parang andun sa point na kahit nag-aaway na kayong dalawa, dahil mahal mo siya, pinapatawad mo siya. Pero siguro ito yung mga nangyayari ngayon. Let's see more. Ano pang makikita natin dito? Feeling ko din yung person mo, it's either hindi pa siya nakapili or may kailangan pagpipilian dito and may clarity na. I think this person is like parang ginagawa kang tanga sa mga nangyayari. This person offers a new beginning to somebody else. Might be dahil sa he offers new beginning, might be he offers love to someone from the past. Kasi someone from the past. So, nag-offer siya dito ng pagmamahal to this someone from the past. Parang pinaglaban and tinago niya to sa'yo. Parang nagtatanong ka siguro dito pero parang minsan binabaliwala niya, ini-ignore niya, or minsan ito yung nagiging dahilan ng pag-aaway ninyo dahil sa wala nga siyang sinasabing katotohanan or hindi mo nakuha yung direct answer na galing sa kanya. This person na juggle siya between you and that person, meaning minsan dito siya sa'yo, minsan doon siya sa'yo, pinagsabay kayong dalawa. Sorry. So ito yung mga nangyayari sa inyo ngayon. Okay, so pwede itong vice versa. Okay, pwede ikaw yung past, pwedeng anything. So takes what resonates. Let's see more. Tinago niya to sa'yo.
tinatanong mo na to sa kanya, meaning nakaramdam ka na. So, nakarinig ka na or nakaramdam ka na, pero parang hindi niya to totally na clear sa'yo na, yeah, meron ganyan-ganyan. Walang totally clarity. Pero, andun sa point na nagkakaroon na kayo ng imbalance ng person na to because of he or she is offering love to somebody from the past. So, andun sa point that, yeah, nagkakaroon na talaga ng parang para sa'yo, minsan sa pag-aaway ninyo, parang pinaparamdam mo sa kanya na gusto ko ng freedom. Kasi parang di na ako nakakahinga sa sitwasyon na meron tayong dalawa. Kasi feeling ko niloloko mo ako. Pero since wala akong total na clarity or evidence at nagtatanong ako sa'yo, hindi mo naman sinasabi sa akin yung totoo, parang binabaliwala mo lang or minsan minamanipulate ka ng person na to, and you felt parang you want justice para makapag-move on ka na kung sakaling totoo man, gusto mo nang makapag-move on na lang kung ano man, you really want na kung magkaroon ng clarity to, malalaman mo na totoong niloloko ka niya, gusto mo na lang talaga na to put judgment on this. And but the thing here is, itong person na to, nandyan pa rin siya sa'yo, still moving forward towards with you. Hindi ka pa niya iniiwan. Medyo nagkakaroon na sila ng pag-aayos nung past na yon, pero hindi ka pa din niya iniiwan, nandyan pa din siya sa'yo. That means na parang naiipit siya sa sitwasyon dahil sa ginagawa niyang ito. Pero the thing here is, minsan hindi na kayo nag-uusap, minsan on and off could be, minsan tumatahimik siya dahil minsan nag-iisip siya kung ano yung mga nagawa niya. Minsan nagsisisi siya, malungkot siya sa mga nagagawa niyang kasalanan dahil sa pagbabalik nila nitong person from the past, and as well as thinking about you, your plans, your future, how much you love him or her. So minsan gusto niya mapag-isa at mag-isip. Dito ka na parang nagko-wonder. Minsan hindi siya nagpaparamdam or minsan hindi kanya kinakausap. Ano man yung sitwasyon ninyong dalawa. So, feeling ko dito, wala pa talagang total clarity. Feeling ko na doon ka na sa point of nararamdaman mo na to. Or could be may clarity, it's just that wala ka pang total evidence na ikaw mismo ang nakaalam nito. Parang ikaw mismo na galing sa kanya mismo yung sagot. Hindi ko alam kung saan ako titingin, dito ba or dito. Anyway, galing sa kanya mismo. Yun, parang gusto mo nang galing sa kanya. Yung sasabihin niya talaga sa'yo na, sorry na nagkabalikan kami, ganyan-ganyan. You just really want an explanation and the truth from him, not just from other person or other people. So, let's see. More. So, unsureness, yung feeling ng person dito. Hindi siya nakakatulog sa gabi. Feeling niya, honestly, when it turns into your relationship and this person, feeling niya dahan-dahan na kayong nawawasak. Dahil nga sa pagtatalo ninyong dalawa, dahil sa palagi kang nagtatanong sa kanya, minsan nasasakal siya sa mga tanong mo na wala naman siyang balak na sagutin, might be because guilty siya. Nagja-juggle siya, ibig sabihin, minsan dito siya sa'yo, minsan doon siya sa binalikan niya. And hindi siya nakakatulog sa gabi talaga dito. Marami siyang might be guilty or konsensya or regret on cheating both sides. So, andun sa point na he wanted or she wanted to have a changes na talaga. And gusto niya talaga na maayos ng lahat. So,
meron siyang feeling dito na parang he wanted to walk away calmly in your situation dahil sa siguro ayaw niya ng magulo, arguments, away, yung away na magulo talaga. Parang minsan gusto niya na lang umiwas, gusto niya na lang na umalis ng kalmado, ng hindi na magparamdam. Minsan naiisip niya yon honestly dahil sa palagi na kasi kayo nag-aaway, napapagod na din siya. So, minsan, kung LDR kayo, minsan gusto ko na lang niyang i-ghost, or kung hindi man kayo LDR, gusto niya na lang umalis na at hindi na babalik. So, nag-iisip pa talaga siya dito ng decision. Pero, andun kasi siya sa point na alam niyang kasalanan din naman niya. He betrays you. Alam niya yon. But the thing here is, andun siya sa point of confuse siya kung paano niya bigyan ng judgment to. Confuse siya, sa mga nangyayari, paano niya i-clear out to, paano siya mag-end ng cycle to have changes in his life. Nahihirapan siya. So, let's see more. So, sa feelings mo naman dito, I can see na bigat ka. Para sa'yo, yung problem na to, sobrang mabigat. Parang feeling mo, pasan na pasan mo yung problema, and parang pasan na pasan mo yung burden ng relationship ninyo. And feeling mo, ikaw lang yung nagpapasa ng problemang ito. Ikaw lang yung nagka-handle. Parang ikaw lang yung gumagalaw. At siya parang wala, easy-go-lucky lang. Parang hindi siya masyadong nakikialam or concerned about the problem that you have both sa sitwasyon na to. And you felt parang sobrang far away from this person. Parang yun yung nararamdaman mo. And feeling mo yung mga manifestation mo is hindi natutupad. Feeling mo yung parang yung manifestation mo is nafe-failed palagi. Pero andun ka sa point na you are trapped in a situation. Dahil sa siguro may mga pangako siya sa'yo, may pangako kayo sa isa't isa on things na might be engagement, something like that. May mga promises, plans. Trap ka sa sitwasyon na ganun eh. Kaya sobrang confused ka. Mahal niya ba ako or hindi? Tatapusin ko na ba to or hindi? Nahirapan ka, nasasaktan ka talaga dito. Nasasayangan ka sa mga plano ninyo, sa mga pangako ninyo. And honestly, yung feeling of hindi ka masaya. Hindi ka na nagiging masaya. Kahit pa sabihin natin na kakausapin ka niya, magiging okay kayo, hindi ka na masaya. That hindi naman sa hindi mo siya mahal, pero parang feeling mo na parang meron ng something na may lamat na. Parang merong something na hindi ka na komportable. Dahil sa meron na siyang tinatago, meron ng hindi na katulad before, may mga pagbabago na mahal mo pa din siya pero hindi ka na nagiging masaya dahil sa mga nangyayari, dahil sa mga treatment niya, dahil sa siguro sa mga nalalaman mo at sa mga tanong na mo na hindi niya naman kiniklear, at sa mga problema ninyo na parang binabaliwala niya or hindi ka niya tinutulungan. So yun yung nararamdaman mo ngayon. So, let's see. Ano ba yung kailangan mong malaman sa sitwasyon na to na meron kayong dalawa? Okay, let's see. Ano yung kailangan mong malaman? So, ano yung kailangan mong malaman?
So, I can see here na mayroon talagang disappointments na nakikita ko dito. Mga disappointments. And you will still going to try to fight for this. You will still going to try na i-fix itong relationship nyo na to para magkaroon ng new beginning. Parang you will still going to try na kahit nag-aaway na kayo, kahit nakakapagod na, kahit nasasaktan ka na or nagsasakitan na kayong dalawa, you will still going to try to fix this. However, parang papakita sa iba na okay pa rin kayo. Dahil siguro matagal na din kayo nito. Or tumatagal na din kayo ng person na to. Kahit madami ng disappointments. And, sorry. Kahit madami ng disappointments and madami na ding mga problema. Parang feeling mo bigat ka na. And nakakaramdam ka na, may nang mga nalalaman ka na ba or nakakaramdam ka na hindi ka na inosente sa mga nangyayari. Alam mo na meron na talaga. It's just that gusto mo lang na siya yung magsasabi sa'yo ng ganun, ng katotohanan. Even though you wanted to feel na I want my freedom already, gusto ko na ng pakiramdam na parang mabunot na yung tinik sa loob ng puso ko. You will still going to try to fix this because nahirapan ka mag-move on. Parang nahirapan ka mag-move forward without this person because you really love this person. So, the thing here is, baka this person will going to disappear. It's either i-ghost ka nito or kung sa personal man is, aalis siya ng hindi magpapaalam sa'yo or hindi na babalik sa'yo or hindi na magpaparamdam sa'yo dahil may ipit na siya sa sitwasyon, sa mga clarity, kung sino ba talaga yung mahal niya, sino ba talaga yung paglaban niya, kanino ba talaga siya mag-o-offer ng new beginning. Dahil hindi ka give up hindi ka give up, mahirapan ka kasi, parang para sa'yo, nahirapan kang bumitaw. Kaya kahit ganito na kayo, pipilitin mo pa din na maayos pa din kayo. So para sa kanya, nahirapan din siya na aminin sa'yo. Nahirapan din siya na, siguro dahil sa may ego din siya na ayaw niya na maapakan na sabihin na kasalanan mo, something like that. Or ayaw niya, just may mga lalaki naman kasi talaga na hindi lang talaga umaamin. Or nandun lang sila sa point na cowardness, na takot sila mag-isa, takot sila na baka kung sasabihin niya sa'yo, makipaghiwalay ka na talaga sa kanya at hindi ka na babalik, tapos nag-failed yung relationship dito, wala na siyang babalikan sa'yo. So may mga ganong mga feelings yung mga other, especially sa mga lalaki. So anyway, I did not say any zodiac sign, right? So I can see a Gemini, Virgo, I can see Libra, I can see Taurus, Leo, Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces. Pisces. So if you will not going to parang be brave enough to face this problem, kung meron kang takot na parang sanay ka sa relasyon na meron kayo, tapos parang may takot ka na mawala ito dahil sa hindi mo alam paano mamuhay nang wala itong relasyon nito, mahirapan ka, masasaktan ka talaga dito. So you need to plan, you need to think, of para sa sarili mo din, kasi this person, alam mo naman alam mo na meron talagang cheating na nangyayari.
if you will not going to end this, this person will never change. Masasanay siya sa'yo na ganun ka. Kung sakaling umalis na siya dito, sa sitwasyon na to, or kung sakaling aalis siya, tapos, lumalaban ka pa din, nandyan ka pa din, naghihintay ka pa din, at kung bumabalik siya, tinatanggap mo pa din siya ng paulit-ulit, walang mangyayari talaga dito sa inyo. There will still going to have a full of like disappointments, fights, arguments, and even cheating. Parang masasanay pa din siya sa mga mangyayari. Imbalance connection, overthinking. Kung hindi ka magiging strong enough to fight for this, or to face the reality, or to give this person a lesson, a challenge, then parang the cycle will never end. Ganun pa din na mangyayari, masasaktan ka pa din. Babalik siya, patawarin mo, magiging okay kayo, tapos babalik na naman siya doon sa isa, kasi it's really obvious that there is somebody involved here. So habang tumatagal na kayo at nasasanay ka na sa relasyon na meron kayo, tapos siya naman is parang alam niya na pinapatawad mo lang siya, walang mangyayari sa relasyon ninyo na to. So you really learn how to say no sometimes. So you really learn how to parang to say wait lang, parang ganon. You really also know how to heal. Okay? Start in a healing process, kasi may ipit ka talaga sa sitwasyon. May ipit ka sa sitwasyon. Pasensya na sa inyo. Confusions and with the full card, parang lulukohin ka talaga nito dahil masasanay siya na nandyan ka lang sa tabi niya. So he will not going to be afraid of losing you. So pagpatuloy niya lang yung gagawin niya dahil alam niya na patawarin mo lang din naman siya. So let's see. You know, yung outcome niya dito is still the separation. So, yung etong mga sinabi ko sa'yo is already a guidance para sa'yo. If you want this person to realize your worth, kailangan dito pa lang, gagawa ka na ng way para ma-realize niya yung ikaw na nandyan ka, na matatakot din siya na mawala ka. Ma-realize niya yung worth mo. So, pag hindi ka gagalaw, pag yung pagtakot kang umalis, pagtakot kang gumawa ng something, pagtakot kang i-challenge yung person mo, and kahit alam mo na meron ng pagpipilian dito, and kahit alam mo na minsan dahan-dahan na kayong nawawasak, and andun sa point na lalo na pag may clarity na and you still listen to this person, na example, pinapaasa ka niya na maayos din ng lahat, gagawa din ako. You know, there are some men are doing that. So, and you parang humihina ka, nakikita niya yung vulnerability mo, yung weakness mo, na parang madali ka lang madala sa mga salita. Masasanay siya na ganun siya. Masasanay siya sa'yo. Nakita ko kasi dito, pag hindi ka gagalaw, ganun yung walang mangyayari sa inyo. At the end of this story ninyo is hiwalayan pa din. Bakit? Kasi mawawala na din yung respeto niya sa'yo. Mawawala na din yung niya, parang hindi na siya matatakot na mawala ka. Kumbaga, hindi siya matatakot dahil alam niyang nandyan ka eh. Inaayos mo naman. Tinatry mo naman na ayusin. And minsan may mga lalaki dyan na parang nawawala na sila ng gana dahil sa hindi na sila na-challenge. So, yung outcome dito is still separation. So, if you want to change this outcome,
may guidance ka dito na kailangan mong i-challenge yung person mo. Okay, you need to walk away. Don't be afraid to walk away and to test this person or to give this person sa lesson na matakot ka din na mawala ako. Pag hindi mo ako paglaban, pag hindi mo ako prioritize, pag hindi aalis ako at hindi na ako babalik pa. And you will going to do that. Hindi lang sa takutin mo lang siya. Gagawin mo talaga yon. Bakit? Para na din sa sarili mo at hindi lang dahil sa gusto mo lang siyang bigyan ng lesson at gusto mo lang siyang takutin or whatever. Para na din yun sa sarili mo to have your freedom already, to have your space. Kasi parang dito sa point na to, parang nandun ka sa point na parang ipit ka, na parang pagod na pagod ka and parang bigat na bigat ka sa problema ninyo. Seems like nandyan ka pa din, hindi ka pa din bumibitaw, and parang bakit ganon? Bakit bigat na bigat ka na? Bakit hirap na hirap ka na? Kasi ikaw na lang yung humahawak, kasi yung person mo ano siya sa point na naghihintay na lang siya ng decision mo. So if bibitaw ka and make this person realize your loss, parang mawawala ka. Then, if mahal ka ng taong ito, marirealize niya yun. Mamimiss ka niya, maiisip ka niya. Maiisip niya na importante ka pala, mahal ka pala niya. Kung mahal ka talaga niya, maiisip niya yung kawalan mo. Pero, kung nandyan ka lang, hindi niya yung maiisip kasi nandyan ka lang eh. Hindi ka niya mamimiss kasi nandyan ka lang naman din eh. Sa mga ginagawa niyang kalokohan sa'yo, hindi ka naman din umaalis. Ikaw pa yung lumalaban, ikaw pa yung gumagawa ng paraan. So, wait lang. Nakagat ako. So, kailangan mo siya bigyan ng lessons dito pala para magkaroon ng changes. Para magkaroon ng changes yung future nito. Kasi, in the near future, nakita ko talaga yung separation. Kasi, lalo na pag magkaroon ng clarity sa'yo about the other person, the past person. I didn't say that this past is a marriage. Wala ko nakitang marriage card dito. Could be ex-girlfriend or something. Ex-live-in partner, something. So, lalo na pag magkaroon sa'yo ng clarity about the past, mahirapan ka talaga. Lalo na mahirapan ka dahil hindi mo china-challenge yung sarili mo na bumitaw. Itatry mo din na to have some space to make this person realize your loss. Dahil nga ang para sa'yo, sa iniisip mo kasi, hinihintay mo na siya mismo ang bibitaw. Siya mismo yung magsasabi, tama na, ayoko na, tigilan na natin to, hindi na kita mahal. Yun yung hinihintay mo eh, pero hindi naman nangyayari yun dahil nandyan pa din siya. Sabihin natin na nandyan siya, nawawala siya, at saka meron ka ng feeling, may mga narinig ka na about that person, that other person na may iba na. Everything change. Kasi ramdam mo na yung changes eh. Ramdam mo na yung coldness. Ramdam mo na yung on and off ninyong dalawa. Dahil ikaw na lang yung naghahawak. Bigat na bigat ka sa problema ninyo. Pero lumalaban ka pa din dahil nakahawak ka pa din sa plano ninyo, sa pangako niya sa'yo, sa bumabalik siya sa'yo paminsan at nagpapaasa siya sa'yo. And bumabalik siya, nagpapaasa siya, and nahulog ka na naman sa kanya, and then umaalis na naman siya or medyo nagkakaroon na naman ng mga impulsive decision dito from your person because of that. So yun, kaya nakita ko dito because of that, hindi mo malalaman na dahan-dahan na kayong nawawasak ng person na to, or might as well this person, him or herself, pwede to kahit king to, pwede pa rin tong queen dahil this is a general love reading. So pwedeng siya mismo yung magka-cut off nito because mag-move forward siya to that other person. Dahil sa wala na siyang excitement dito sa iyo eh. Dahil sa example, pinapatawad mo siya, nagreklamo ka, nagkakaroon na kayo ng problema, gusto mo ng clarity, ganito, ganyan, napapagod na din siya. So wala na siyang makukuha pa na excitement sa'yo. May pagpipilian eh. So, pwedeng
magkakaroon to ng clarity dito, then this person will going to move forward towards that other person, and we're going to have changes in his life. So you need to challenge this person, give this person a lesson. And pag hindi na din talaga siya babalik, you don't have to be afraid. Kasi pag hindi na siya babalik, meaning there's a reason kung bakit hindi na siya bumalik. Might be this person is really not meant for you. Dahil might be yung way na yon is sinasabi na sa'yo na yun na yung way mo of going out from this relationship. So, if babalik siya, then good. Sa ma-realize niya at hindi niya naulitin yung mga ginawa niya sa'yo, bumalik siya sa'yo for good, and pinatunayan niya sa'yo, and prinob niya sa'yo ng mga madaming beses, and hindi niya na talaga inuulit. Like, mayroong mga, proof dito. Not just because of same as before na paulit-ulit na lang. So, good yon. Pero kung sakaling ginawa mo tong challenge na to, or ginawa mo tong umalis ka dito sa buhay niya at hindi na siya bumalik, hindi na siya nagpakumbaba, and hinayaan ka na lang talaga niyang umalis, then that means action speaks louder than words. That means hindi na, okay na siya, nawala ka, hindi na kailangan ng closure doon. Yun palang closure na yun para sa'yo. So, yun. That is my reading for you. I can see an Aquarius sign, Libra, Aries, Sagittarius, Leo, Gemini, Virgo sign here. So, yung guidance dito or yung lesson dito is kailangan minsan bigyan mo din ng lesson yung person mo to learn something, to learn from your relationship, na matuto din siyang matakot na mawala ka, or para mas makikita niya yung worth mo, na importante ka din sa buhay niya. Siguro bakit siya bumalik doon sa old person na yun, or sa dating karelasyon niya, dahil sa hindi na kayo nagiging masaya. Wala nang bago na nangyayari sa relasyon ninyo. Puro na lang sigurong selos, puro na lang siguro tanong, puro na lang kayo something like that. Hindi na kayo nagkakatuwaan, wala na kayong time for each other, less na yung effort, less na din yung time, coldness na, and lalo na nung bumalik na yung ex, is lalo na talaga na dahan-dahan nang nawawasak yung relationship ninyo. So, if you continue pa rin, feeling ko kasi pag nag-aaway kayo dito is parang andun lang sa point na pinapatawad mo, ikaw pa mismo yung gumagawa ng paraan para maayos kayo. Hindi mo siya pinapabigyan na siya naman yung gagawa, siya naman yung mag-e-effort. Parang puro ikaw, dahil nga takot ka na hindi ka sanay na ganun kayo, hindi ka sanay na hindi kinag-uusap, hindi ka sanay na wala siya or galit siya or anything. Minsan ikaw na mismo yung gumagawa ng way para maayos kayong dalawa. Ikaw na mismo kahit masakit sa'yo. So, sana-sanay siya sa'yo ng ganyan hanggang sa nawalan siya ng gana. Hanggang sa hindi na niya nakikita yung excitement sa'yo, at doon na niya nakikita sa isa or sa dati. Dahil, so, yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.